Ngunit nilikha, bago ka pa man narito, isinulat ng Diyos ang iyong kapalaran ng may awa, pinili ang iyong oras at lugar, at hiningahan ka mula sa kanyang espiritu. Sa pagsilang, ang tawag sa panalangin ay ibinubulong sa iyong tainga. Ikaw ay tinatanggap hindi lamang bilang isang buhay, kundi bilang isang sagradong tiwala na binalot sa panalangin. Sa iyong pagkabata at kabataan, tinuturo sa iyo ng Islam kung paano kumain, kung paano igalang at parangalan ang iyong mga magulang, kung paano magsalita, kung paano magpatawad, at kung paano lumakad sa iyong kabataan nang may dignidad sa gitna ng dagat ng mga pagnanasa at pagdududa. Sa iyong kabataan, pinoprotektahan mo ang iyong kalinisan kapag ang iba ay nawawala ang kanila. Manatili kang matatag habang nanginginig ang mundo at pinahahalagahan mo ang iyong kahinhinan kahit ito'y pinagtatawanan. At kung magkasala ka, ang pintuan ng pagsisisi ay hindi kailanman nagsasara. Hindi kailanman napapagod ang Diyos sa iyo. Naghihintay siya at nakikita sa iyong kahinaan ang dahilan para sa awa, hindi pagtanggi. Pagkatapos ay mamamatay ka, ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula, isang paglalakbay na nagsisimula mula sa libingan. Hinuhugasan ka ng isang nagmamahal sa iyo, binabalot ng isang nagdarasal para sa iyo, at dinadala ng mga taong maaaring hindi ka kilala pero nais para sa iyo ang nais nila para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay mabubuhay kang muli at hahatulan, ngunit hindi sa harap ng isang malamig na hukom. Sa harap ng pinakamaawain, mas mahabagin kaysa sa iyong ina. Alam niya ang iyong kahinaan at sinusukat ang iyong mga intensyon. Pagkatapos ay darating ang huling destinasyon, isang paraiso na walang sakit, walang kamatayan, walang paalam, o isang impyerno na may hustisya na hindi kailanman